offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Acquae Drug Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-21 na linggo sa karaniwang panahon na may temang paninindigan at pagpapasya kay Jesus. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, at ng parokya ng Santo Niño, ang banal na misang ito sa kapilya ni San Luis, Rey de Francia, Barangay Pungo, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Vic Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Coro de San Luis. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. At
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At dito sa lugar na ito, Happy Fiesta sa inyong lahat. Happy Fiesta! Tayo po ay nagpapasalamat. Inumpisa natin ang araw natin sa pasasalamat natin sa biyaya ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, sa mga pagkakataong di natin nakita ang abot-abot o sobra-sobrang pagpapala ng Diyos, taos puso natin dito pagsisihan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, hinahamon mo kaming maniwala sa iyong salita kahit di namin ito naunawaan lubos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, iniwang ka ng marami sa iyong mga disipulo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nasa iyo lamang ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin, papuri sa Diyos. Sa
Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang ang anumang pagbabago sa paligid namin ay manatiling matatag sa aming loobin. Sa tunay na kasiyahan, matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tinipon ni Josue ang 12 lipi sa Sequem para sa muling pagpapatibay ng pakikipagtipan sa Panginoon na unang ginawa sa Sinai. Ito ay pambihirang pagkakataon para sa kanya at sa lahat ng tao para ipahayag ang kanilang katapatan sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sichem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan, saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin.
agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi nabibigo. Taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napapakupkop, siyang mag-iingat. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang pakikitungo sa isa't isa ng mag-asawa na kaugnay ng di makasariling pagmamahal ni Kristo. Ang ganitong di makasariling pagmamahal ay siyang ikipinagbabago ng pamilya sa simbahan ng tahanan at ng bawat pamilya sa isang pamilyang pang-Eucharistia. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito
Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, magbigat ang pananalitang ito. Sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya sinabi niya, dahil ba rito ay tataliguran niyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito makakagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, ay buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkanuno sa Kanya. Idugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ito ay sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin maliban na loobin ito ng Ama. Mula noon, marami sa Kanyang malagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyo umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang God umaga is rin. good All the time. all the time. God is good. At batiin natin ang mga sumusubaybay sa atin, hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, kundi yung mga sumusubaybay sa
pamagitan ng ating family TV sa iba't ibang panig ng mundo. Sabihin nyo, kumusta na kayo? Sabay-sabay? Kumusta na kayo? Alam nyo, ako po ay may pinuntahan, yung na may sakit, na sabi sa akin na sa ospital, ayun po kapatid ko, kapitbahay namin, sabi niya, Kuya, meron tayong kapitbahay na may sakit, baka pwede mong dalawin. Ayan. So, pagpasok ko doon sa ospital, nandun yung may sakit, nandun din po yung may bahay. At kinumusta ko, siyempre po, pagka gano'n, may pinagdaraan ito, kailangan nila ay pag-asa. Ang simbahan natin dito sa Santo Niño ay simbahan ng pag-asa. Sabay-sabay, Simbahan ng pag-asa. Next year po ay taon ng jubileo. Ang tema po ay pag-asa. Ayan. At ang pag-asa ay kailangan makita. At ano ay pag-asa na binibigay sa atin ni Jesus? At nung pong nagdasal na ako, ayan, at habang dadasal ako, siyempre po, akala ko kami lang dalawa, sa kasama ko yung aking sakristan, so tatlo lang kami. At nung ako po yung nagsusubo na ng komunyon, napansin ko yung may sakit, nakita ko pong umiiyak. At nakita ko rin yung may bahay na umiiyak. At nung matapos na po at ibigay blessing, napansin ko may cellphone. At nakita ko, marami palang kasamang nagdadasal. Sabi ko, ay, hindi lang pala tayo. Meron pa pala, para ngayon, hindi lang kayo. Yung mga nanonood sa atin, sama-sama silang nagdadasal. Ayan. Sabi niya, Father, birthday niya, At parang naantig sila sapagkat yung pagkakataong iyon ay ang pag-abot ni Jesus. Yan ang Eucharistia. Nais ni Jesus na abutin tayo. Bagamat sa panahon madalas nakakaligtaan natin, dito sa unang pagbasa, narinig natin kung paano tinanong ni Josue. Ano ito? Si Josue po, ang siyang pumalit kay Moses. Tumawid na sila. Ayan. Nakatawid na sila, napunta na sila sa lupang pangako. At tinanong ni Joshua kung sino ang inyong paglilingkuran. Yun ang hamon. Sino ba ang inyong paglilingkuran? Yung bang mga Diyos-Diyusan dinatnan natin, yung mga Diyos-Diyusan, sino ang paglilingkuran natin? Sa panahon natin, ano yung masasabi natin Diyos-Diyusan natin? Halimbawa, pasintabi po, sa mga bahay natin, makikita nyo, nagugulat ako minsan, yung mga altar, minsan magugulat ka, merong Buddha. Bakit may Buddha ito? Katabi pa ng Santo Niño. Ay, tanong ko, Kuya, alin ba kayo? Katoliko o Buddhist? Yeah. Naalala ko minsan na nagpunta po ako sa Raon. Alam niyo Raon, doon yung bilihan ng mga ilaw. Ako po yung nagpagawa ng simbahan. Nakakatipid ako. Nagpunta ako sa Raon. At doon sa Raon, yung Chinese na binibilang ko, napansin ko, merong Santo Niño saka merong Buddha. Sabi ko, Kuya, ano ka ba? Katoliko? Parehong may alay. Alam niyo, sagot sa akin nung i-check. Sabi ba naman sa akin, kung saan daw siya kikita. Alam niyo, pagkatapos na isang buwan, bumalik ako, nagulat ako, nasunog yung kanyang tindahan. Nakita ko yung mga ilaw niya, bargate na lang. Natanim ko, sino ang pinagsusundan niya? Ayan. At dito kay Joshua, kasi lumipat na sila, pagdating nila doon sa lupang pangako, may mga tao na doon. Meron na silang sinasamba. Ayan. At ang tanong ni Joshua sa mga tao, sino ang susambahin nyo? At maganda yung sagot. Ano yung sagot? Walang
kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa ibang Diyos-Diyusan, ang Panginoong ating Diyos ang siya lamang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. So dito, makikita natin yung desisyon nila kaya sila ay maglilingkod sa Panginoon ay dahil sa kanilang karanasan. So dito makikita natin yung alaala. Halimbawa, ngayon po, kapistahan ni San Luis Rey. Ayan. Bakit tayo nagpipiesta? Ayan. Bakit umuuwi yung mga taga rito at may miesta, yung iba nagpunta na sa ibang lugar, may mga kwento sila na alaala na nagdasal sila kay San Luis Rey. Tandaan natin, si San Luis Rey ay isang hari na sumunod sa ating Panginoon. So bakit? Siya ay isang halimbawa sa atin ng tunay na sumunod. Ayan. At dahil nga, bakit siya naging tunay na halimbawa? Kasi bilang pagtanaw niya, siya po ay nagkaroon ng isang karamdaman. At nagdasal si San Luis Rey. Kaya makita niyo ang ating patron na kaluhod eh. Ayan. Na sa isa daw, buhay ni San Luis Rey de Francia, meron daw po siyang matinding karamdaman. Tandaan natin, wala pang mga magagaling na ospital. Wala pang ospital. Ayan. At paano ang ginawa ni San Luis Rey? Nang madasal siya. Nang siya ay gumaling, bilang pasalamat siya ay namuno sa isang krusada upang mabawi ang tinatawag nating banal na lungsod. So, si San Luis Rey. So, sa pamagitan po ng pagtugon niya. Kaya, sa ating pagpunta dito, makita sana natin na binabalikan natin ang magandang mga pagpapalang binigay sa inyo ng Diyos. Bagamat, alam ko na mayroong mga pinagdaraanan ang bawat isa. Halimbawa, yung pong isang araw, may tumatawag sa akin, Father, ano yon? Pwede ka bang magmisa sa online? Hindi na pandemic. Bakit? Kasi, Father, yung nagpapamisa mga nasa barko. Bakit nagpapamisa yung mga nasa barko? Nandun sa malayong lugar. Kasi isa doon sa mga kasama nila, namatay sa pagbibiyahe sa barko. Natakot siguro sila. Baka kami sumunod. O doon nila naalala na ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Sabay-sabay. Ang buhay, kaya nga sa umagang ito, inilalagay natin muli sa kamay ng Diyos. Katulad ng ating patron ni San Luis Rey, ang ating buhay. At paano tayo ginagabayan ni Jesus? Sa pamagitan ng Eucharistia. Bakit nag-aalisan yung mga tao? Hindi nila matanggap na ang Diyos ay pwedeng maging tinapay. Bakit? Sapagkat ito yung pinakamalapit. Sino sa inyo ang hindi kumakain? Lahat tayo kumakain, di ba? Mamaya lang, kakain na tayo, mamimiesta na kayo. Yung iba, magsya-sharon kuneta pa. Ano yung sharon? Nagbabalot pa. Pinag-abalot yung mag-uuwi. Biro lang. Pero makita natin, mahalaga sa atin yung pagkain. Bakit yung pagkain? Sapagkat yung pagkain ay paraan ng pagpapalakas sa atin. Di ba pagka may sakit tayo, ano sinasabi? Di man yung maunawaan. Nung bata ako, lagi ako nagkakasakit. Lagi ako dinadala sa doktor. Lagi sinasabi na, kumain ka anak para lumakas ka. Kumain ka. Pag wala kang ganang kumain, alam natin manghina tayo. So, sa pamagitan ng Eucharistia, kaya nga sabi ni Pedro, kayo po ang pagkaing nagbibigay buhay. Saan pa kami pupunta? Sa inyo nagbumula ang lahat ng pagpapala. Amen ba? Kaya sa araw na ito, tayo ay bumabalik, nagpapasalamat
Sa abot-abot na pagpapala sa atin, ano ang hamon sa atin? Muli mong hawakan ang ating Panginoong Jesus. Muli kang lumapit, dumikit ulit kay Jesus. At sa paglapit mo kay Jesus, makikita niya yung kanyang pangako. At ano'y tanda ni Jesus na hindi ka iiwan. Kaya nga titingnan natin, yung ating altar sa itaas ay nandun yung krus. Simbolo ng kanyang paghahandog. Ano yung hinandog ng Diyos, ng Ama? Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya. Ayan. Sa isa pong pagmimisyon ko bigla ko lang naisip ngayon, ako po ay nagbisyo sa mga kababayan natin sa Sabah, Malaysia. Alam niyo, marami pong tumatawid sa border ng Mindanao. At dahil po tumatawid doon, walang mga papeles. Dahil walang mga papeles, hindi sila mabinyagan doon dahil walang papeles. Kaya nagpunta po ako doon para magbinyag. Marami din sa mga kababayan natin ay hindi po makasal. So nagpunta ako doon para magkasal sa ilan sa kanila. Nung ako'y pumunta, niyaya po ako sa isang may sakit. Pagdating ko po sa bahay, nandun po yung may bahay at nandun yung asawa niya. At ang sabi ng babae, ito pong aking asawa, hindi po kami kasal, Father. Dito po sa Malaysia, pag hindi po kayo kasal, hindi po kayo idadaan sa simbahan. Totoo po, gusto ko madaan sa simbahan. Bakit kailangan idaan? Kasi ang paniniwala, pagdaan sa simbahan, yan ay langit. Yan ay pagpapakita na yung namatay ay pupunta sa langit. Dito po, hindi ako siguradong dadaan sa simbahan dahil di po kami kasal. Ganun ba? Ayan. Bakit ba hindi kayo nakasal? Wala po kaming papeles. At dahil po ito'y nasa bigid na ng kamatayan, meron po tinatawag, exempted ito doon sa kuwan. Kaya ginawa ko po, ikinasal ko yung dalawa. At alam nyo, habang nagpapalitan sila ng sagot, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang, wow, dinaig yung mga kinakasal sa Manila Cathedral. Dinaig doon sa mga kinakasal. Bakit? Sapagkat nung oras na iyon, totoo ito. Bakit? Naghihirap, pero sa gitna ng paghihirap, pinapakita yung pag-ibig. Yan yung pangalawang pagbasa sa atin. Yung pagmamalasakit. Matapos po yung mission ko, nabalitaan ko, namatay na yung lalaki, at tuwan-tuwa po yung babae. Bakit? Naidaan sa simbahan at dahil naikasal. Mga kapatid, kung kayo may nag-aalinlangan sa Eucharistia sa araw na ito, magpasya ka. Muli mong kapitan ang Panginoon. Muli mo siyang hawakan. At sa paghawak mo sa Kanya, naniniwala ako, ang kamay ng Diyos ay patuloy na gagalaw sa iyo. Amen. Tatayo po tayo at dadasalin natin ng malakas ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus ay isang tapat at masintahing pastol. Ang kanyang pangaral ay may kaakibat na paghamon, lalong higit sa turo niya ang hiwaga ng Eucharistia. Batid natin ang ating kahinaan. Ating sasamo, Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Tayong lahat. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway ang simbahan sa pamumuno ng kahalili ni Pedro ay tuwi ng manatiling tapat sa pakikipagtipan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway palagiang maalala ng mga Kristiyano na natutuksong sumunod sa masasamang halimbawa ng mga taong di tapat at immoral ang kanilang mga pangako sa kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway sa pamamagitan ng mga tapat na pagmamahalan, ang mga mag-asaway magpatotoo sa pagmamahal na nagbubuklod kay Kristo at sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway isa-isang tabi ng mga di naniniwala sa presensya ni Kristo sa Eucharistia ang kanilang pangangatwiran at pagkukumbabang tanggapin ang turo ni Kristo hinggil dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Naway lahat ay manatiling tapat kay Jesus kahit na marami ang tumatanggi sa kanyang turo at tumitiwalag sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Para sa lahat ng may panunungkulang pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawawalang ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Misa pasasalamat ni Namalu Agkawili, Maria Cristina Samano, Claire Isguera, Edward Archie, Nemesio Alvarez, Candido at Eloisa Pua, Liwayway, Dean at Alvin Mascardo, at Redoblado family. Special na kahilingan para kay Grace Aquino, agarang paggaling ni na Dennis at Linda Redoblado, Stella at Gerardo Canlas, Edwin at Alexander Agawin Jr., Jean at June Hara, John Haidt del Castillo, Jeffrey Javier, Peyton Thrilling at Rosario Laurel. Panalangin para sa kaluluwa ni na Dominador, Deborah Gaudencio at Ruth Cabatu, Juan, Nilda, Rina, Sigondina, Potenciana at Vicente Senior Redoblado, Liberato, Rosita, Cesar at Leticia Meneses, Alberta at Macho Makasait, James Del Mundo, Joe Canlas, Hernani at Magdalena Cuenco, at Monsignor Jeffrey Ingram, Sister Erlinda Bueno. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon, naroon siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayong lahat. Tayong lahat. Mawi tayong lahat. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, tayong lahat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ang Diyos. Ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Tayong lahat. Alam kong diringgin ng Diyos. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat. Tayong lahat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, alam kong diringgin Ama naming pagmahal, itinataas ko po sa araw na ito ang lahat ng dumadalo sa Family TV Mass, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Alam ko po na marami silang pinagdaraanan. Buklurin mo po ang pamilya nila. Pagalingin mo po yung mga may sakit. Hilumin mo ang mga sugat. At sa araw na ito, maranasan nawa namin ang simbahang nagbubuklod, ang simbahang nakikibahagi, ang simbahang nagmimisyon. Bilang tanda natin pagtutulungan, ipagdasal yung katabi nyo, ipato yung kanang kamay sa balikat ng katabi. Alleluia, Alleluia. Siya ay muli. Siya ay muli. Babalik sa atin. Alleluia. Magandang mangyayari, mayroon. Kung lalapit, mayroon, mayroon. Magandang mangyayari sa iyo. Lumapit tayo kay Jesus. Kung lapit kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panalangin. Panginoon, dinggin mo po ang panalangin na iyong bayan. Ito hinihiling namin kay Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami na iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya iyong sambayanan ay iyong pinagkakaloob sa pagkakaisa ng kapayapaan at pagbubuklod. Bunga ng aming alay, iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatabasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglakak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong awitin ng santo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng kamatadang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, nibot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din na matapos sapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya nalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa't pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Luis Rey, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Tayo'y tumulog sa ating Ama sa panalangin tinuro ng kapatid na si Jesus. Awitin ng lakas loob, Ama namin. Marilad ang mga kamay o pagdaupin at idulog ninyo sa Diyos ngayon ang iba't ibang mga panalangin na nasa puso natin. Tayong lahat. Ama namin, Dito sa lupa
lumaya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo sa aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kapayapaan po sa inyo. Awitin natin, Kordero ng Diyos. Magsiluhod ang lahat. Naririto ang Kordero ng Diyos. Narito siya patuloy na tumatawag sa atin. Sa gitna ng ating mga kakulangan, sa gitna ng ating karamdaman, narito si Jesus na nagpapagaling. Mapalad tayo na tumutugon sa Kordero ng Diyos. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nababatid mo ba na siya'y naglalang? Patuloy na nanghatid ng tunay na Halika, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Siya, Jesus, manalig ka. Ka, Jesus, manalig ka. Manalig ka. Magsitayo ang lahat. Panalangin sa mahal na Birhen, sabay-sabay. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at katamisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siya ring pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Panalangin mo po kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Mari, dulog ating kahilingan sa ating mahalina. Lalapit tayo sa Senyor Santo Niño. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang ganggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin para sa pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklo-bulurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat membro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa.
Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pangkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong katapatan at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na paghahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay magbibigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito ay magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Wawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang aming kagalingang bigay ng iyong pag-ibig. Na ngayon pinagdiwang, kami nawa ay magkaroon ng ganap na kaunlaran sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan. Ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna tayo sumandali para sa ilang mga kaltas. Gagawin po natin ang second collection. Alam niyo, ay isa sa ating ginagawa po ay ang pag-abot din natin sa mga bahay ampunan. At ito po itutulong din sa, alam niyo, yung pong ating simbahan ay may malaking mga ceiling fan at yan po ay unti-unti natin binabayaran. So, meron rin po tayong, ngayon po nilulusad ko yung lata ng parokya natin. Ano, sister? Yan dito. Lapit ka muna dito. Yan. 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 Awitin natin. Magbigay tayo sa choir. Umawit tayo. Magandog tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magandog tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik sisig, ibig at umapang. Ibabalik sisig, ibig at umapang. Maganda'y tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Yan. So, mayroon mga pasalamat pa ba? Wala na. Unang-una po ay papasalamat ako. So, ito hindi nakasama sa mga papansin nyo, no? So, palapakan natin ang Panginoon. Sabay. Ayan. Pangalawang taon ko na po dito at sa pangalawang taon na po ito na ating pinapakilala si San Luis, hindi lamang dito sa ating baryo. Ito po ay napapanood worldwide. Kaya ayun pong inyong handog kanina, yan po ay pupunta sa ating Family TV Mass. So, hindi po ganun kasimple, ano? So maraming salamat po sa mga nagbigay, munti man ang binigay ninyo. Malaki po ang kapalit niyan sapagkat dinala niyo ang mabuting balita at pinakilala niyo si San Luis Rey sa ibang mga tao. Amen ba? Amen. Si San Luis ay, alam niyo, ang gagawin natin, isa sa hamon sa atin ay ni San Luis Rey, ay, alam niyo si San Luis Rey, siya daw, pagka daw dalahari siya, may malasakit siya sa mga dukha. Kaya every time na siya kumakain, kasama niya yung mga dukha. Kaya pagpapakita natin mamaya, pagkatapos po ng final blessing ko,
pipila. So, yung pong babasbasan ko, yung handog na munti, pagkatapos po lahat tayo tatanggap niyan. Bilang pakiba, alam ko po na sa mga susunod na panahon, ito po yung magiging bahagi na natin. So, sa ating pong nibinaryo, alam ko pong magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Yung pong huling ginawa natin, Budol 5, napaka-symbolic ko po yun. Ako po yung naniniwala sa pamagitan nyo, lalo mabubuklod kayo. At yung pong baryo po ay talagang mayroong patutuhan ang paggaya. So, 3 bagay ang hiningi sa atin na lagi nating purihin ang Diyos. Sabay-sabay, lagi nating purihin ang Diyos. Pangalawa po ay isama natin yung mga kapatid natin na maaaring hindi natin nakakasama sa simbahan. Kaya sabihin nyo, isama natin yung mga kapatid natin hindi natin nakakasama sa ating simbahan. Natatandaan ko yun nung pong nagbigay ng mga relief nung itong Karina, may binigyan na hindi Katoliko. Sabi niya, salamat Father, pati kami naisip ninyo. Sabi ko, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen. Amen. At pangatlo ay isa-isip natin ang pangangailangan ng mga dukha. So yun po, sa iyo po kaalaman din, sinisikap ko po na every month ay nagdadala ng tulong sa iba't ibang bayampunan. Maganda po na makasama kayo, makita ninyo minsan. Yan ang takbo natin. At kapag ginawa natin yan, sinabi ni Jesus mismo yan, kapag ginawa niyo ito sa mga maliit, sa akin yung ginagawa. Amen ba? Amen. Kaya mamaya po, final blessing, unang pipila yung mga bata, iabot, babasbasan ko lang, iabot po sa simbolo ng ating pagbabahagi. Tandaan natin, pagbabahagi. Sabay-sabay. Pagbabahagi. Pagbubuklod. Pagbubuklod. Ayun, tingnan mo, sabi ko, nabuklod na kayo, ha? Tumunog na yung kaldero. Mukhang hindi mauubos ang laman ng kaldero. Ayan. Kaldero talaga, Pompiang ata yan, So, kasama ho yan sa banda. Hindi ba may banda yung mapompiang? At pompiang ata yan, Sa ating Family TV Bus, kay Father Bell, maraming salamat. Sa ating Pastoral Council, sa pangulo ng ating piyesta. Di ko mabanggitin mga pangalan nyo, alam ninyo. Kaya kung di binabanggit kasi alam ko, nakasulat sa langit ang inyong pangalan. Amen. Amen. O gusto ba nyo nakasulat sa langit? Ayan. Amen, yun po. Tatayo na po tayo para sa final blessing. Pagkatapos po ng aking final blessing, ayan. So, pag-go na. Okay. Manalangin tayo. Pawakas, manalangin tayo. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bago po ang final blessing dito po sa Pungo, isa po sa ginagaya namin ay ang patron na si San Luis Rey. Siya po ay isang hari na nung panahon niya, pag kumakain siya, kasama ang mga dukha. Kaya po bilang pag-aalala namin kay San Luis Rey, pagkatapos po ng final blessing, babasbasan ko po ang munting handog na ito ng samahan ni San Luis Rey. At tayo pong mga nagsimba ay tatanggap ng bahagi ito upang ibahagi rin natin. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang banal na misa, humayo kayong dalhin sa mga dukha ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa God Diyos. is good All the time. all the time. God is good. At babasbasan ko po ang handog at pumila na. Lahat po ay bahagi ng ating piging ng ating Panginoon. Puri
The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Puedrag Incorporated.